yung ating pagtalima sa Panginoon, yung ating pagsunod sa kanyang will para sa ating buhay, hindi yun dapat nangangahulugan na maging malungkot tayo. Para hindi ko magagawa yung gusto ko, hindi yun. We find our joy in the will of God. Hindi dapat siya burden, Tama. actually. You're watching ETVN Philippines. Diba sa Corinto, meron doon sa 1 Corinthians, yung may sinabi si St. Paul, siguro para medyo mas magkaroon ng konting spice yung ating usapin. Ano ba yung sinabi ni St. Paul dyan tungkol sa hindi pag-aasawa? Aha, hanapin natin yun. 1 Corinthians 7:25. Hindi pag-aasawa. May excuse me lang po brother may bigla akong naisip brother sabi doon ng isang grupo ng relihiyon, ang hindi raw pag-aasawa ay turo daw ng demonyo. Basahin nila ang Kasi Biblia na mas maayos. basahin nila ang Biblia, at least nababasa kapatid. Basa nga kapatid. Ayan, sabi dito simulan natin sa 25. 1 Corinthians 7:25. At ngayon, tungkol naman sa mga nananatiling di nakikipagtalik, wala akong utos ng Panginoon, kundi makapagpayo lamang ako bilang isang mapagkakatiwalaang tao sa awa ng Panginoon. Sa palagay ko'y mabuti ito dahil sa hirap ng buhay ngayon. Mabuting manatiling ganito. Ikaw ba ay nakatali sa babae? Huwag mong sikaping makalaya. Ikaw ba ay malaya sa babae? Huwag kang maghanap ng asawa. Pero kung mag-aasawa ka, hindi ka nagkakasala. At kung mag-asawa ang dalaga, hindi siya nagkakasala. Ngunit may problema ang buhay mag-asawa at dito ko kayo iniiiwas. So hindi naman problema yung pagiging single. So parang bukasyon din yan. Basta it is for a higher purpose. Yes. Yun ang importante. Even Kasi- Saint Paul is single Oo. Although sabi na naman niya, sabi nga dito sa 1 Corinthians, babasahin ko na lang siguro in English, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 8. Ito yung verses 6 to 9. As a concession, not a command, I say this. I wish that all were as I myself am, walang asawa. But each has his own gift from God, one of one kind and one of another. To the unmarried and the widows, I say that it is good for them to remain single as I am. But if they cannot exercise self-control, but if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion. To the married I give this charge, not I, but the Lord. The wife should not separate from her husband, but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband, and the husband should not divorce his wife. So ito ay 1 Corinthians chapter 7 verses 6 to 11. So by the way, segue lang, klaro-klaro dito, ayaw ng Panginoon sa divorce. So no to Yes. divorce talaga No to tayo. divorce, oo. At nakakalungkot, may mga ilang Kristiyanong grupo, okay na okay sa divorce. Klarong-klaro dito, huwag magdi-divorce, sabi ng ating Panginoon, di ba? So narinig naman natin ang salita ng Diyos, no to divorce talaga. Amen. Ganun tayo mga Katoliko. Yes. Tayo ay nananatiling tapat sa turo ng Panginoon sa pamamagitan ng Apostol San Pablo na kinlaro niya na we are not in favor of divorce. Kasi going back dun sa napag-usapan, yung marriage is a holy vocation. And it is for us, kasi let's face it, mahirap naman talaga yung not all of us can be, tawag dito, importante yung chastity, but not all of us are called to be chaste all our lives. Kaya nga may marriage. No? Yeah. Yung chastity, kung talagang ikaw ay merong charism or the strength to remain chaste all your life, then you can consider yung
remaining unmarried or remaining single. Pero if you think hindi ito yung tawag o yung landas para sa iyo, then mas mabuti yung mag-asawa. It is better to marry than to burn. Kaya nga, may sinasabi tayo na traditionally sa ating mga Katoliko, the vocation to the religious life, the vocation to the priesthood is actually considered superior. It is traditionally superior. At as much as possible, kung ikay Katoliko, at one or another time, dapat iisipin mo, tatanungin mo sarili mo, may calling ba ako to be a priest or to the religious life? So dapat hindi natin sina-shut out yung yung tanong na yon. Kahit ako, alam niyo, matagal kong inisip na gusto ko magpare. But eventually, I realized that it's not for me. Mahabang usapin. Pero for a long time, akala ko. In fact, yung asawa ko, nung una niya ako nakilala, ang alam niya, magpapari ako. Ayun. So, ang sabi sa akin nung naging asawa ko is, kasi naging friends kami, na-impress daw siya sa aking involvement sa church matters, sa religious matters. So, dinadasal daw niya, sana daw makahanap siya ng katulad ko. Ang hindi niya alam, nung around that time, na-discern ko na hindi talaga marriage yung para sa akin. So ako naman, nagdasal ako sa Panginoon, Lord, sana mahanap ko yung mapapangasawa ko. So, in 2017, naging kami. Yun, no? She was actually my first ever girlfriend. Wow. First girlfriend. First and Siya last. first and last kasi nag-asawa kami noong 2019. Oh, may chance ka pa. So yun. Kailan lang ipagdasal. Kaya magdasal na talaga. Nagtiwala kami sa pagdarasal. Nagtiwala. Kasi hinana talaga namin yung will of God para sa amin dalawa. Pero if na-discern mo nga na hindi para sa iyo ang religious life, nandiyan ang marriage. At if for one or another reason hindi ka rin kasal, you remain single, marami ka pa rin pwedeng gawin as a single man or as a single woman na magiging magandang pagsilbi rin sa Diyos at sa tao. Amen. So, kung paano mo gagawin yon, na doon papasok yung individual discernment nyo. O sige, daldal ko na, no? So, Parang ako din pala, Oo. no? Yun first and last ko. Ngayon single ako, nung nakaya, saan ako tutungo? Ano na yung bukasyon ko? Actually, may mga ganong kaso naman na nag-asawa, then nabiyuda, or hindi, naging single na after that, and either pumasok sa religious life, nagpare, yung mga for the men, of course, nagpare, may mga ganong kaso. In fact, if I'm not mistaken, sa Diocese of Antipolo. You're watching ETVN Philippines. Meron isang pari doon who was a married man. Ayan. Oo, di ba? Yes. Oo. Laging siya, nag-asawa na siya. Then, pero ang gusto talaga niya sa young person, maging pare. Sa young man, gusto maging pare, pero nag-asawa siya. Then, nung namamatay ng asawa niya, sabi sa kanya, kung gusto mo magpare, Okay lang naman po yun. Oo, okay lang naman yun. Okay lang. Pero how about yung mga naiwan niyang bata? Basta malaki na sila. Ah, Basta malaki adults na na. sila. Yung self-sufficient na... Yes. Oo. Pero grabe yung yes mo kanina. Hindi, siguro Wala. Pero siguro kapatid, tanungin naman natin yung mga kasama pa natin mga kabataan dito. Ano yung mga challenges na na-encounter ninyo when it comes sa pagdi-discern ng vocation? Siguro sa panahon na to, medyo nasa nasa line pa kayo na iniisip pa kung saan talaga ako dadalhin na landas ni Lord. So kapatid na Carl, ano ang may share mo? So ako, nung nangyari lang to nung grade 8 ako eh. Tumagpapari ka. Oo, yes. Totoo. Huwag mong sabihin. Grade 8 ako neto, Grade 8 ako neto, may kinontak akong isang pare from Diocese of Antipolo, no? Nasa school pa ako nito ng nanay ko, sabi ko, "Ma'am, magpapari ako." Nagulat ng nanay, sabi, "Ano?
Kasi nasa guidance office kami noon, may kinukuha. Sabi ko, May kinukuha. Oo, may kinukuha. Yung may kaso. Tapos sinabi ko sa kanya, "Ma, papare ako." Tapos biglang, "Ano? Sino maging contact mo?" Eh di ito, may pinakita ako sa kanyang Facebook. Nakalimutan ko yung pare eh. Oo. Tapos, kinontak namin. Tapos, nag-reply agad siya. Sabi, sige, makipagkita daw ako sa kanya ng linggo. Eh, Lunes ako na nag-chat. So, pagdating ng linggo, hindi ako nagpakita. Kasi parang feel ko, na-overwhelm lang ako. Kasi, nung nag-o-observe pa ako as altar server nun, parang feeling ko, gusto ko rin mag-preside ng mass. Yung ganon, parang gusto ko rin magsuot ng alba, ng stola, ganon. Parang gusto ko rin mangyari sa akin yan. Pero, parang na-feel ko, parang na-overwhelm lang ako, ganon. So, skip na last year lang to, may nagyaya sa akin ng search in dyan sa may Paranaque. Eh di, hindi ko rin naman sinipot. Hindi ko siya nasipot. Kasi, parang feeling ko na, overwhelmed na talaga nangyari sa akin eh. No? Parang, feeling ko na, gusto ko lang talaga pero sa loob ko, ayoko. No? Tapos, eto nga. So, nagkakilala kami nito. Yun o, Ayun pala yung reason yun. Hmm? Ayun pala yung reason yun ka... Siguro. Pero di ka na-overwhelmed. Hindi. Pero eto nga, nung sinagot niya na ako, biglang sinabi niya sa akin na... Para magkatabi kayo dyan. Pero okay lang, sige. Sinabi niya sa akin na, "Hoy, meron akong titong pare." Napaganon ako. Tapos biglang sinabi niya sa akin na, "Umayos ka." Parang ako. So sabi ko na sa kanya na, "Hindi, huwag kang mag-alala." Kasi nakipag-usap na ako. Tinanong ko na kasi si Lord nun kung para sa akin ba talaga to. Kasi parang, hindi eh. So eto saan na mo nga. nakikita ngayon ang sarili mo Sa kanya. when it comes sa vocation? Are you in For married life. For married life as of the Oo, moment? baka naman sinasabi. Sure na to. Baka naman sinasabi mo. Hindi na to na-overwhelm. You're saying this on TV. Makikita nila. So narinig niyo po, no, buong bansa nanonood na he's for married life. So Yes. yan. So, Pa-pressure ka. ating ipagdasal. Yes, No, na- thank you, thank you. Pero ang kagandahan nun, even if for married life, or for single blessedness, or for priesthood, or being anon, lahat tayo ay merong parte sa plano ni Lord para sa atin. Yes. So, gampanan natin kung ano yung parte natin para sa pag-glorify din sa Kanya. Yes, ang galing nga eh, no? Yung Pope natin ngayon is Agustinian, tama? So, na-inspire din ako maging Agustinian yun. Kaya nagpatulong ako sa Ka na ba? Yes. Ay, Ano na ako, dito sa may Pasig, kalimutan ko saan ba anda eh. Santolan. Hindi siya sa Santolan. Palatio. Sa may Palatio. Magkaka-OA Kumbaga, pala mag-ano tayo na kami. dito. Kumbaga, interview na lang ang mangyayari. So nag-ano ka na, pumasok sa OA? Yes. Lay. Sa lay. Okay. Yung mga tertiary. So ano ibig sabihin ng Hindi ko lang po OAD? nalaman. Ano ibig sabihin ng OAD? Pero Para ma-invite po natin yung mga young Catholics din natin na kagaya niyo. Ay, yes po. Yeah. Nagagalak po din ako. Pero Ngayon ko lang ano din ito po. ay lay. Yes Lay. po. No, OAD So, bali lay third po. order. Yes po, Third third order. order. Hindi, third degree. Meron po Third degree. first order, ito po yung mga kaparian natin. Then second order po yung mga sisters, Yung mga na madre. monks. Then third order po is yung mga lay po. Like sinabi po ni Brother yung mga secular institutions po. No? So ito pong mga third order, katulad isa rin po talagang bokasyon, like yung mga single blessedness po na gusto rin tahaking ang buhay ng holiness ayon sa ano po ni Saint Augustine, sa yapak ni San Agustino. No, ito po kami po may information po kami, even though sa mga may professional life din po. But at the same time, we are tracking this path po towards holiness po. No? So OAD po pala by the way ay Order of Augustinian Discalced. Wow. Pero galing. nakasapatos nga lang ako. Ah. Ay! Nalay ko. Although ito ay bukas sa mga singles at sa mga may Yes po. asawa rin. di ba? Yes po. Open po siya for marriage. Para klaro lang. Kasi baka nalilito na yung mga nakikinig. Kasi gusto nila ng marriage pero papasok rin siya sa lay OAD. So, Oo. para lang klaruhin, yung mga
tertiaries ay open sa mga may asawa. Yun. So yung mga may asawa na gustong mag-participate in a closer manner sa work, sa spirituality, for example, ng Augustinians, pwede maging tertiary ng mga Augustinians. May Augustinian na OSA, may Recoleto, may Descalce. Diba? Kung Franciscan naman, yung mga Franciscan, matatawag ngayon na secular Franciscan order. Gusto lang ako gusto lang akong ipasok na sandali lang naman. Minsan naririnig ko kasi tanong na ang dami ko ng pagkakamali sa aking buhay. Meron pa rin ba akong meron pa rin bang plano ang Diyos para sa akin? Ang naalala ko yung isang blessed, si Blessed Bartolo Longo, na isang Dominican tertiary. Kaya ito, a good example of a tertiary. Siya ay laiko. Alam niyo, nung siya estudyante, naging very anti-Catholic siya. Naging very anti-Catholic, very liberal, at naging satanista. Grabe naman yan. Satanista. Hindi na satanista, naging pari siya ng satanista. Oo. Pero siya ay na-convert ng isang Dominican na tinuro sa kanya ang debosyon sa ating mahal na ina at ang pagro-rosaryo. So dahil doon, tinalikuran niya ang satanismo, naging deboto siya ng ating mahal na ina. You're watching ETVN Philippines.